Crisostomo Ibarra. Amigo! Kamusta ang iyong biyahe sa Europa? Ayos lang naman, sa awa ng Diyos, ako'y mabuting nakauwi rito. Bienvenido de nuevo. Sa 7 taon na pagkawala ko sa bahay ito, bila ba, maraming nagbago. Mula nung nilisan ko ang bahay ito upang mag-aral sa Europa. Tunay nga kaibigan, madami nagbago dito. Ngunit marami rin ang hindi. Bueno amigo, saka na lang tayo mag-usap muli at may pupuntahan pa akong pagpupulong kasama ng aking mga negosyante. Hasta aquí, amigo. Amigo. Kayo mo ba yan, Senyor Ibarra? Maestro, Kung nagagala ko pong muling nakita ang ay sa isang anak niyo. isa ka ba sa mga nanilbihan sa aking ama nung siya'y nabubuhay pa? Tama po kayo dyan, Senyor. Sa katunayan po ay napakalaki ng utang na loob ko sa iyong ama dahil siya ang tumulong sa akin upang may sakatuparan ko ang aking mithiin na makatulong sa mga bata. Naniniwala ang aking ama sa edukasyon bilang tanging daan sa pag-unlad at pagmulat. Kaya nung bata pa lamang ako, ay pinilit niya na ako mag-aral sa Europa. Ganoon nga rin po dito, Senyor. Pinagbibili niya pa po kami ng mga libro at papel dahil ibig talaga ng iyong ama na matuto ang mga bata. At si Don Rafael lang din po ang bukod sa amin sumusuporta sa akin kahit nasa maliit na kubo lamang kami nag-aaral ng mga bata. Kubo? Wala bang sariling gusali ang mga paaralan dito? Opo, pero kahit ganoon pa man, naturuan ko naman po ang mga bata ng maayos. Sa payo rin po ng iyong ama, ay tinuruan ko rin po sila kung paano makapagsalita ng kahit kaunting Kastila lamang. Mabuti kung ganun. Ngunit ako po ay tinatawag ng dating kura na si Padre Damaso at siya ay nagalit sa akin. Ayaw niya na tinuturuan ko ang mga bata ng mga aklat na hindi pa tungkol sa religion. Kung ganun, nais nilang manatiling mangmang ang mga bata. Bueno, maestro. Nais kong makita mamaya ang inyong kubo upang masilayan ko ang mga bata. Si Senyor, aasahan ko ang iyong pagdating. Sa loob ng 7 taon, nilisan ko ang bahay ito upang mag-aaral sa Europa. Ngunit sa aking pagbabalik, natuklasan kong 1 taon na palang na mayapang aking ama. Nakakalungkot isipin dahil hindi ko man lang siya nakasama sa mga huling sandali ng buhay niya. Ngunit nagagalak rin ako dahil kahit na siya'y wala na, nanatili pa rin buhay ang mga iniwan niyang hangarin at kabutihan sa bayang ito. Wala yata malalim ang iniisip mo, Crisostomo. Maria! Tia Isabel! Buenos dias, Buenos dias, mama. Ano gayang pagbabalik sa bed? Buenos dias din sa inyo, Tia Isabel at Maria. Bueno, ipagkahanda ko kayo dito pala. Sa wakas, hinahanap ko rin sa iyong sarili na ako'y bisitahin, Crisostomo. Mi amore, alam kong gusto mo rin ako makasama. Kaya naparito ako upang sunduin at samahan ka dumalo sa misa ngayong araw. At pagkatapos ng misa, iiwan mo ulit ako, tama ba? Maria, batid kong maiksi lamang ang oras nito. Ngunit, sapat na ito upang makompleto ang araw ko. Oo nga pala. Nabalik tayo sa tanong ko kanina. Kung may problema ka ba, niya mo? Wala. Wala naman. Huwag mo maglihim, Crisostomo. Baka sa iyong mga mata ang lalim ng iyong iniisip. Maaari bang ibahagi
Pinagninilayan ko lamang pagkawala ng aking ama. No más sentido, pésame, mi amor. At saka nga pala Maria, sa bubong ko ang maestro kanina. Nalaman ko na wala palang sariling paaralan ang bayan ng San Diego. At ang masama pa rito ay mahigpit itong pinagbabawal ng kura. Ang aking ninong? Bakit naman kaya? Marahil ganoon na lamang kababa ang tingin niya sa mga Indio. Tonta, mangmang, at walang karapatan umangat sa buhay. Mi amor, baka mali ka lamang ng iyong iniisip. Pagpasensyahan mo na ang aking ninong, ganun talaga kapag tumatanda na eh. Pagnutin na. Marahil nga, ngunit naisip kong magpatayo ng sariling eskwelahan dito sa bayan ng Santiago. Anong sa tingin mo, Maria? Paaralan? Para sa mga bata? Siya nga, nais ko itong gawin sa ngalan ng aking ama. At para sa magandang kinabukasan ng bayan ito. Hindi nga ako nagkamali sa lalaking pinig. Napakalaki at napakabuti ng iyong puso, Crisostomo. Susuportahan kita sa iyong nais na eskwelahan. Salamat, Leo. O mga bata, kunin nyo na ang inyong mga papel at tayo'y magsisimula na. Ang iyong bango ay maglalaho man. Ang iyong bango ay maglalaho man. Halimuyak mo'y kaluluwang hindi matatawaran. Halimuyak mo'y kaluluwang Hindi matatawaran. hindi matatawaran. Maging ang langit na saksi ng ika'y sinilang. Maging ang langit na saksi ng ika'y isinilang. Sa mga bulaklak ng Heidelberg. Sa mga bulaklak ng Heidelberg. Ito ay isang bayan sa Alemanya. Senyor Ibarra? Mga bata? Magandang araw po, Senyor Crisostomo Ibarra. Magandang araw sa inyo mga bata. Naparito ako para maghatid sa inyo ng magandang balita. Ano hong balita, senyor? Sa tingin ko ay panahon na para magkaroon tayo ng sariling paaralan sa ating bayan. Paaralan para sa lahat. Babae man o lalaki, Indio man o hindi. Ito ay magiging bukas sa lahat. Gagawin niyo po yun para sa amin, senyor? Maaari kayong mag-aral hanggang ibig ninyo. Hindi nyo na kailangan magtiis o magtago sa mumunting kubo na ito. Dahil isusulong ko ang kalayaan sa mga Indio at sa inyo para sa formal na edukasyon. Talaga ho ba, senyor? Para po akong nananaginip sa mga sinabi mo. Napakabuti niyo ho, Don Ibarra. Maaari ko ho bang isama ang aking mga kaibigan at mga kapatid? Gaya nga ng sabi ko, bukas ang paaralang ito para sa lahat. Ngunit, paano po ang mga praile? Ang Gobernador General, senyor, pahihintulutan ka kaya nila sa iyong mga nais? Darating din tayo dyan, maestro. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Magpapatayo ko ng eskwelahan, amigo. Tama ka riyan, amigo. Alam mo naman na may pitang pagtutol ang mga Friday dito. Malinis ang intention ko sa bahay ito. Alam mo, kung nabubuhay lang ang aking ama, malamang sinusuportahan niya rin ako sa mga ginagawa ko dito. Ngunit mayroong kalaban ng mga Friday Ibarra. Alam mo yan. Alam din ng ama mo yan. Ano bang sinasabi mo? Paano kung huwag na lang kaya? Patayo ko lang yung negosyo. May mga naiwang negosyo si Don Rafael. Pwede natin ipagpatuloy yun. Teka nga muna sandali. Negosyo? Pagpapalago? Hindi yan ang nais ko. Ang nais ko na matulungan ang mga pobreng Indio na ito. Di ba makakatulong ka lang sa iba? Pagpapasweldo sa mga trabador mo. Para na yun, makatulong ka. Hindi mo ata ako naiintindihan, amigo. Hindi pera o salapi ang mag-aangat sa bayan ito. Mga kabataan, sila ang pag-asa ng ating bayan. Ayoko naman silang manatiling mangmang. Dahil siento, amigo. Matatakot lang naman ako. Baka magulat ka sa iyong ama. Alam naman natin na hindi naging maganda ang nangyari sa ama mo sa kapangyarihan ni Padre Damaso nung pinalaban niya ito. Crisostomo.
Mi amor, ano at naririto ka? Bueno, amigo. Maria, Tia Isabel. Mauna na po ako. Buenas tardes, Tia Isabel. Sabes, Tiya, Gwen, iwan mo muna kayong dalawa. Babalikan kita. sige. Basta ang lakad mga araw kung sasto mo. Nasilayan kong mga bata na nag-aaral sa kanilang guro. Kasama ang kanilang maestro. Nagagalaw ako, mahal ko. Tila ba, bakas sa mga mata ng mga batang iyon ang pagkasabi na magkaroon ng magandang edukasyon. Nakakatawa nga kung ganun. Tiya Mor, sana ay naroon din ako para makilala ko rin sila. Ngunit, nakausap ko rin ang aking amigo, si Albino. Tila ba, may pagtutoy siya sa hala kong pagpapatayo ng eskwelahan. Pero, porke? Hindi ko rin lubos maunawaan, mahal ko. Sapagkat, naputo lang ang aming pag-uusap nung kayo'y dumating ni Tia Isabel. Kisosto mo, wala akong nakikitang mali sa plano mo. Ngunit kung tungkol ito kay Ninong at Padre Salvi, maaari kitang samahan para kausapin sila. Maria, suporta mo lamang ay sapat na sa akin. Mi amor, Ano iyon, mahal ko? maaari ba akong maging bahagi sa ipapatayo mong eskwelahan? Bukod sa ituturo mong siyensya at singing, nais ko rin sanang magturo ng musika sa iyong paaralan. Maaari ba iyon? Maria, di mo lang alam kung paano mo ako ginugulat at pinapasaya ngayon. Oo naman, maaari kang magturo ng musika sa aking eskwela. At pati na rin sa ating magiging anak. Samahan mo ako, Maria. Sabay nating tuparin ng mga pangarap na ito. Ikaw at ako, para sa ating magiging pamilya, para sa magandang kinabukasan ng bayan. Mga bata. O mga bata. Maria. Ano ba, Maria? Suporta mo lamang. Si tao mo to!